Ang baybaying bayan ng Rothesay sa Isla ng Bute ay isang tanawing karapat-dapat tirhan o pasyalan. Matatagpuan ito sa baybay ng Scotland at may populasyong mahigit sa 4,500 tao. Kilala ito sa mga turista, mga nagbabakasyon at mga pamilya. Ilang ulit na rin itong itinanghal bilang isa sa mga pinakamagandang lugar na dapat bisitahin dahil sa kahangahangang tanawin at sa kakaibang mainit na pagtanggap ng mga tao. Dito, halos lahat ay magkakakilala at madalas hindi na nila ikinakandado ang mga pintuan. Ngunit isang gabi ng tag-init noong taong 2018, ang damdaming ito ng kapanatagan ay tuluyang naglaho. Ipinanganak si Alicia MacPhail noong ika-22 ng Oktubre, taong 2011 kina Georgina at Robert. Kahit na naghiwalay ang kaniyang mga magulang noong siya ay sanggol pa lamang, nanatili siyang pinakamahalaga sa kanilang dalawa. Si Alicia ay masayahin, mausisa at mahilig makihalubilo sa mga tao. Ayon sa kanyang guro, gustong-gusto niyang matuto at proud siya sa mga nagagawa niya. Tuwing umaga sa breakfast club, siya ang laging unang bumabati sa mga dumarating. Siya ay maalalahanin, madaling makisama sa ibang bata, at labis na minamahal ng kanyang mga kaibigan. Nanirahan ng kanyang inang si Georgina sa North Lanarkshire kasama ang nakababatang kapatid ni Alicia, si Courtney. Samantalang ang ama niyang si Robert ay naninirahan sa Isla ng Bute kasama ang kanyang mga magulang. Madalas bumisita si Alicia ron upang makasama ang kanyang ama at mga lolo't lola. Karaniwan siyang tumatambay sa isla tuwing katapusan ng linggo at noong tag-init ng taong 2018, pumunta siya ron upang magbakasyon. Noong gabi ng unang araw ng Hulyo, bandang 11:00, isang babae na nagngangalang Tony McLachlan na noon ay kasintahan ng ama ni Alicia ang pumasok sa silid ng bata at nakita siyang mahimbing na natutulog. Nang makitang maayos ang lahat, si Tony ay tumungo na rin sa kanyang silid upang matulog. Sa maliit at magkakapit bahay na bayang ito, karaniwan na ang iwang bukas ang pinto o may susi sa labas. Habang tinitingnan ni Tony ang kalagayan ni Alicia, hindi kalayuan ay may isang kabataang lalaki na si Aaron Campbell na nasa isang party upang ipagdiwang ang pagtatapos ng mga pagsusulit. 16 na taong gulang si Aaron at naninirahan din sa isla. Lumipat siya rito mula sa England kasama ang kanyang mga magulang na sina Jeanette at Christopher at ang kaniyang nakababatang kapatid. Inilarawan ni Aaron ang kanilang tahanan bilang isang lugar na puno ng tensyon. Sinasabi niyang madalas silang nag-aaway ng ina at binabanggit ang pagiging palainom nito. Ayon sa kanya, palagi ring wala ang ama dahil sa trabaho. Pero ayon sa mga nakakakilala sa pamilya, taliwas ito sa katotohanan, mababait at maalaga raw ang mga magulang niya. Sa unang tingin si Aaron ay tila isang popular at kaaya-ayang binatilyo. May sarili pa nga siyang channel sa YouTube kung saan nagsusulat siya ng mga video tulad ng "Hi guys, si Aaron Campbell 2 ulit. Salamat sa lahat ng nag-subscribe." Ipinapakita niya sa channel ang iba't ibang bahagi ng kanyang buhay, kabilang na ang hilig niya sa sports. Ngunit habang siya ay lumalaki, nagsimula siyang magkaroon ng problema. Sinubukan niya ang mga ipinagbabawal na bisyo at alkohol at unti-unting lumitaw sa kanyang isipan ang madidilim at di pangkaraniwang ideya. Dumating sa punto na inamin niya ang kagustuhang maranasan ang isang bagay na hindi dapat at isinasaalang-alang pa niyang gumawa ng isang desisyong hindi na mababawi sa ngalan ng karanasan. Sa nakaraan, naranasan na niyang malunod sa mabibigat na damdamin, nasasaktan ang sarili at sumailalim pa sa tulong sa isang sentro para sa pagbawi matapos ang ilang mapanganib na gawain tulad ng pagsunog ng gamit. Ang kasiyahan ay naganap sa bahay ni Campbell at pagsapit ng umaga, kapansin-pansing nag-iba ang kanyang ugali. Nagkaroon siya ng pagtatalo sa kanyang ina, naglabas ng hinaing sa mga tao sa paligid at sinabing gusto lang niyang magpahinga. Sa pamamagitan ng Facebook Messenger, sinubukan ni Campbell na makipag-ugnayan kay Tony para makakuha ng isang bagay na bawal. Sa kanilang palitan ng mensahe, nalaman na kamakailan lang ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan nina Robert MacPhail at Aaron. Nagreklamo si Aaron tungkol sa kalidad ng paninda. Dahil hindi niya makontak si Tony, nagpasya siyang pumunta na lang sa bahay ng mga ito na nasa ilang minutong lakad lang ang layo. May dala siyang kutsilyong pangkusina.
Nang magising si Callum, ang lolo ni Alicia, bandang alas 6 ng umaga para maghanda sa trabaho, dumaan siya sa kwarto ng kanyang apo at napansin na wala ito sa kama. Agad niya itong isinumbong kina Robert at Tony na tumawag naman sa pulisya. Nang suriin ni Tony ang kanyang telepono, nakita niya ang mga hindi nasagot na tawag at mensahe mula kay Campbell. Tinangka niyang tawagan ito pabalik, ngunit nakatanggap siya ng kakaibang sagot na puno ng tumatawang emojis kung saan sinabi ni Campbell na wala na rin namang halaga yan. Nang malaman niyang nawawala si Alicia, ang nasabi niya lang ay, naku, malamang hindi naman siya masyadong lumayo. Maya-maya rin sa araw na yon, nagpadala si Aaron ng misteryosong mensahe sa Snapchat na may caption na nahanap ko na ang may kagagawan. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas magkaisa ang mga komunidad at hindi naiiba ang Kotisay. Isinagawa ang malawakang paghahanap. Nakibahagi ang mga voluntaryo, mga helicopter at maging ang mga taga-Coast Guard. Sa social media ay humingi rin sila ng dagdag na tulong at hindi nagtagal may mabigat na pangyayari. Bandang alas 9 ng umaga, isang lokal na residente ang tumawag sa pulis upang iulat na may natagpo ang hindi gumagalaw na figura sa gubat. Humigit kumulang 15 minuto ang layo mula sa bahay ni Alicia. Sa kasamaang palad, si Georgina, ina ng dalaga, ay nalaman ang tungkol dito sa pamamagitan ng Facebook. Ayon sa ulat ng mga doktor, si Alicia ay nagtamo ng matitinding pinsala. Ang kabuuang bilang ay lumampas sa 100 beses at inilarawan ng eksperto na labis itong nakakabigla. Noong ika-21 ng Hulyo, idinaos ang seremonya ng pamamaalam kung saan dumalo ang daan-daang katao. Kasama sa mga nakikiramay si Janet Campbell as yang ina ni Aaron na mula pa sa simula ay tumutulong sa paghahanap. Sa pag-asang makakita ng anumang palatandaan, napagpasyahan niyang tingnan ang mga footage mula sa CCTV na naka-install sa kanilang bahay. At nang mapanood niya ito, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa, makikita sa video ang kanyang anak na 2 beses lumabas at bumalik sa bahay. Eksaktong sa mga oras na nawawala si Alicia. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpasya si Janet na ibigay sa mga pulis ang kopya ng mga video upang makatulong na alisin si Aaron sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Ipinatawag si Aaron ng mga autoridad bilang testigo. Kalma siya, walang bakas ng nerbiyos at iginiit na lumabas lang siya para bumili ng pananim. Sa patuloy na investigasyon, sinimulan ng pulisya ang pagsusuri sa kanyang telepono at doon unti-unting nabuo ang nakakatakot na larawan ng mga pangyayari. Nadiskubre nila ang mga mensahe niya sa Snapchat, ang pag-uusap sa Facebook kay Tony at ang kanyang mga paghahanap sa internet tungkol sa kung paano maaaring makita ang mga bakas ng DNA sa isang lugar ng insidente. Dahil sa mga ebidensyang ito, nakumpirma na ang DNA ni Aaron ay tumugma sa mga sample na natagpuan kay Alicia. Ang posibilidad ng pagkakamali ay mas mababa pa sa 1 sa bawat 1 bilyon. Agad na inaresto si Campbell dahil sa matinding hinala sa isang mabigat na kaso at kinabukasan ay opisyal siyang sinampahan ng kaso. Sa una, tumanggi siyang magsalita. Ngunit kalaunan ay sinabi niya na di umano'y may relasyon sila ni Tony at matapos ang kanilang pagkakalapit sa garahe, sinadya raw ng dalaga na iwan ang mga ebidensya upang idiin siya. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, unti-unting lumilitaw ang nakakakilabot na mga detalye ng gabing iyon. Bandang alas 2 ng madaling araw, pumasok si Campbell sa hindi nakalak na pinto ng bahay kung saan nakatira sina Robert MacPhail at ang kanyang mga magulang. Sa una, sinabi niyang ang layunin niya ay kumuha ng ipinagbabawal na mga bagay, ngunit sa halip ay nakita niya si Alicia na mahimbing na natutulog. Kalaunan, inamin niya sa isang psychologist na nang makita niya ang dalaga, napuno siya ng madidilim na iniisip at inakala niyang ito ay isang maginhawang pagkakataon. Kinuha niya si Alicia mula sa bahay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Alicia at nagtanong kung anong nangyayari. Nagsinungaling si Campbell at sinabing kaibigan siya ng kanyang ama at ibinigay pa niya ang sarili niyang t-shirt para painitin siya. Ang mga sumunod na pangyayari ay labis na mabigat. Si Alicia ay dumaan sa matinding takot at sa huli ay hindi na muling nakita ng buhay.
Tinapon ni Campbell ang kanyang mga damit sa dagat at itinago si Alicia sa isang masukal na lugar. Pagkatapos, bumalik siya sa kanilang bahay para ayusin ang sarili at tanggalin ang anumang posibleng ebidensya. Makalipas ang kaunting panahon, bumalik siyang muli sa lugar upang kunin ang kanyang telepono na naiwan niya roon. Nang nagsimula ang paglilitis, iginiit ni Aaron Campbell na wala siyang kasalanan. Nagsimula ang proseso noong Pebrero 2019 sa ilalim ng pangangasiwa ni Hukom Lord Matthews. Ang asal ni Campbell sa loob ng korte ay labis na ikinagulat ng lahat. Wala siyang ipinakitang emosyon at minsan ay tila pinipigil pa ang kanyang ngiti habang inilalahad ang mga ebidensya. Nang maglaon, inamin niya na nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan sa nangyari at may bahagi sa kanya na naging proud sa kanyang ginawa. Bago ipahayag ang sentensya, tuluyan niyang inamin ang lahat sa pribadong pag-uusap sa isang psychologist. Tumagal ang paglilitis ng 9 na araw at 3 oras lamang ang kinailangan ng mga hurado upang magkaisang ideklarang siya ay may sala sa lahat ng paratang. Sa pagbasa ng hatol, hindi nagpakita ng anumang emosyon si Aaron. Dahil sa panahong iyon ay wala pa siyang 18 taong gulang, hindi muna inilathala ang kanyang pangalan o larawan. Ngunit sa isang pambihirang desisyon, pinayagan ng hukom na si Lord Matthews ang pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan dahil naniniwala siyang may karapatan ang publiko na malaman ang katotohanan. Noong ika-21 ng Marso 2019, hinatulan si Aaron Thomas Campbell ng 27 taong pagkakakulong dahil sa pagdukot, matinding pagpapahirap at pagkawala ni Alicia MacPhail. Kalaunan, matapos ang apela, nabawasan ng 3 taon ang kanyang sentensya. Sa pagbibigay ng hatol, binigyang diin ng hukom ang matinding kabagsikan at kayabangan ng nasasakdal, pati na rin ang malalim na pagkabigla ng buong pamayanan sa isla. Sinabi niya, pumasok ka sa bahay pagkatapos ay sa kaniyang silid. Inilayo mo siya mula roon at sa isang liblib na lugar, ginawa mo ang mga bagay na nailahad na sa korte ng detalyado at hindi ko na muling babanggitin. Ang iyong pag-uugali ay lumitaw sa paraang ipinost mo pa ang isang larawan kung saan nakaharap ka sa salamin at nagbibiro na parang natagpuan mo ang sala. Ang ganitong uri ng kawalang pakialam at pagkamayabang ay nakakabigla tanging sa pamamagitan ng masusing pagtatrabaho ng pulisya, mga forensic expert at tulong ng mga ordinaryong mamamayan, tulad ng nakakita ng bahagi ng iyong damit sa dalampasigan ka na ipakulong. Sa buong proseso ng paglilitis, ni minsan ay hindi kita nakita na nagpakita ng anumang damdamin at ayon sa mga espesyalistang nakausap mo para sa pagsusuri, pareho rin ang kanilang obserbasyon. Batay sa lahat ng nalaman ko tungkol sa nangyari, pati na rin sa mga ulat, malinaw na ang pagbabalik mo sa lipunan ay isang bagay na hindi madaling mangyari. Bagaman laging mahalaga ang layunin ng rehabilitasyon, sa kaso mo ay wala itong kapakinabangan para sa iyo o para sa iba. Matapos ang desisyong yon, hayagang tinalikuran ng pamilya ni Aaron Campbell ang kanilang kaugnayan sa kanya at ang mga pulis at investigador ay nagpahayag na ang kaniyang pagbabalik sa lipunan ay magiging seryosong banta. Gayunpaman, kung siya ay palalayain pagkatapos ng kaniyang sentensya, 39 na taong gulang pa lamang siya noon. Halos 1 taon matapos ang trahedya at dahil sa maraming donasyon bilang paggunita kay Alicia, nagtayo ang dati niyang elementaryang paaralan ng isang magandang bahay kahoy para sa mga bata. Pinalamut yan ng mga guhit ng mga uniforme at paru-paro. Ang lugar na ito ay nilikha batay sa kung gaano kamahal ni Alicia ang kanyang mga kaibigan at kung gaano niya kasaya ang makipag-ugnayan sa iba. Layunin nilang bigyan ang mga bata ng isang ligtas at maaliwalas na lugar kung saan sila maaaring makipagkaibigan at magsaya. Ang pagkawala ni Alicia MacPhail ay yumanig sa buong United Kingdom at ipinangako ng kanyang pamilya na gagawin nila ang lahat upang manatili ang kanyang alaala magpakailanman. Noong linggo, ika-7 ng Disyembre taong 2003, umalis si Daniel Morcombe na 13 taong gulang mula sa kanilang tahanan at nagtungo sa hintuan ng bus na ilang daang metro lang ang layo. Plano niyang sumakay ng bus papuntang Sunshine Plaza Mall upang mamili ng mga pamasko para sa kanyang pamilya at magpagupit na rin.
Pamilyar sa kanya ang rutang iyon. Ilang ulit na niya itong tinahak, kabisado niya na ang bawat hakbang. Ngunit nasira ang bus na inaasahan niya. Bandang 2:10 ng hapon, nakita pa siya sa ilalim ng overpass. Dumaan ang isang pansamantalang bus na pamalit, ngunit hindi ito huminto. Nagmamadali ang driver para makahabol sa schedule. Nakipag-ugnayan siya sa dispatch upang magpadala ng panibagong sasakyan. Ngunit pagdating nito ilang minuto pa ang lumipas, wala na si Daniel sa hintuan. Bigla na lang siyang nawala. Si Daniel James Morcom ay ipinanganak kasabay ng kanyang kakambal na si Bradley at may nakatatandang kapatid na si Dean. Nakatira sila sa Palm Woods, isang bayan sa Sunshine Coast ng Queensland, kasama ang kanilang mga magulang na sina Bruce at Denise. Ayon sa ama, si Daniel ay laging mabait at maalalahanin mula pa pagkabata. Medyo mahiyain siya sa mga hindi kilala, pero sa loob ng bahay, puno siya ng sigla at kasiyahan. Kilala siya ng mga kaibigan at kamag-anak bilang magalang, maaga sa lahat ng bagay at masunurin. Mahilig siya sa kalikasan, sa mga hayop at sa paglalaro kasama ang kanyang mga kapatid. Pangarap niyang makatulong sa mga hayop paglaki niya. Payapa at simple ang buhay ng pamilya Morcom. Pagsapit ng bandang 4:15 ng hapon, unti-unting dumidilim at nagsimula ng mag-alala ang pamilya. Dapat ay matagal nang nakabalik si Daniel. Tinanong ng mga magulang ang kanyang mga kapatid kung nakita nila ito, ngunit abala rin sila noon sa kani-kanilang lakad. Kaya naglakad si Denise papuntang hintuan. Nadaanan niyang kinukuha na ng tow truck ang sirang bus. Pero wala roon si Daniel. Tumawag siya sa kumpanya ng bus at kinumpirma nilang walang batang tumugma sa kanyang paglalarawan ang nasakay. Bandang 7:30 ng gabi, humingi na sila ng tulong sa mga autoridad. Kinabukasan, lumabas na ang larawan ni Daniel sa balita. Nagsimula na ang paghahanap, hindi lang mga pulis kundi pati mga voluntaryo, humigit kumulang 50 ang sumama, pati na rin ang mga rescue helicopters, ngunit wala pa ring nakitang palatandaan. Inalala ng kanyang mga kapatid ang huling sandali nagkikisinkia. Nagsisisi silang hindi nila sinamahan ang kanilang kapatid na noon ay nag-alok pa sa kanila, pero may iba silang plano. Lumawak pa lalo ang lugar ng paghahanap, pati mga ilog at malalayong bahagi ay sinuyod. Pumasok na rin ang mga divers sa operasyon habang ang mga voluntaryo ay nagsiyasat ng mga palayan at masukal na lugar. Lahat ng maaaring gawin ay ginawa upang matuklasan kung saan napunta si Daniel Morcom. Buong komunidad ay nakiisa at napakalakas ng suporta mula sa mga tao. Kalaunan, nagtipon-tipon ang pamilya at daan-daang taga-suporta sa isang gabing alay. Madalas na lumabas sa media sina Denise at Bruce upang humingi ng tulong at paalalahanan ang publiko tungkol sa kanilang anak. Dumating ang isa sa pinakamasakit na araw, ang 19 ng Disyembre, araw ng kaarawan ni Daniel kung saan sana ay maglalabing-4 na siya. Upang muling buuin ang mga posibleng pangyayari, nagsagawa ng reenactment ang pulisya, umaasang may makaalalang motorista na dumaan noon sa lugar. Huling nakita si Daniel sa ilalim ng parehong overpass sa Sunshine Coast noong linggo ng Disyembre 7, 2003. Araw-araw lalo lamang lumalala ang kaba ng kanyang mga magulang. Gusto lang namin siyang makauwi, sabi nila. Lumipas na ang 1 linggo mula nang huli siyang nakita. Lalong naging tense ang lahat. Siguradong may nakakita sa kanya. Patuloy pa rin ang pag-asa. Umaasa ang lahat na si Daniel ay makakabalik. Matagal na siyang hinihintay. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang mga nakasaksi. May ilang nagsabing nakita nila si Daniel malapit sa hintuan ng bus, mikisima kalayakan mag-isa lang siya, tila naiinip at kumuguhit sa putik gamit ang isang patpat para lang may mapaglibangan. Ang iba naman ay nagkwento na may isang lalaki na nasa tabi niya, nakasandal sa pader. Inilarawan nila ito bilang payat, may balbas at may tattoo.
Paulit-ulit lumitaw ang ganitong paglalarawan. Bandang 2:10 ng hapon, wala na si Daniel sa hintuan. Ayon sa mga saksi, nangyari ang lahat sa loob lamang ng 1.5 minuto. Isang iglap na halos hindi ka panipaniwala at nawala na siya. Upang makuha ang pansin ng publiko, nagtayo sila ng mga luwad na rebulto sa lugar. Isa ay kumakatawan kay Daniel at ang isa na may sa lalaking nakita raw na kasama niya. Mabilis itong nagbunga. Sa loob lamang ng ilang araw, tumanggap ang mga autoridad ng mahigit 300 ulat. Ikinuwento ng mga tao na may nakita silang kahina-hinalang puting sasakyan na paikot-ikot sa lugar noong araw na iyon. Pagsapit ng Marso taong 2004, lumampas na sa 3,000 ang mga tawag sa hotline, isang record sa kasaysayan ng serbisyo. Buwan-buwan ay may mga aktibidad para manatili ang kaso sa alaala ng publiko. Higit 50 palimbagan ang nagsanib puwersa upang makapag-imprenta ng halos 2 milyong flyers na may impormasyon tungkol kay Daniel. Lumabas pa nga ang kaniyang larawan sa mga pakete ng gatas. Noong Oktubre ng parehong taon, lumubo na sa mahigit 8,000 ang mga natanggap na ulat. Inanunsyo rin ang gantimpalang nagkakahalaga ng $250,000. Pinakamalaki sa buong kasaysayan ng Queensland. Dumating ang taong 2005, taon na may matinding kahalagahan para kina Bruce at Denise, ang mga magulang ni Daniel. Hindi pa rin siya natatagpuan pero hindi sila sumuko. Itinatag nila ang Daniel Morcombe Foundation. Sa simula'y layunin lamang nito na pagtuunan ng pansin ang kaso pero kalaunan ay lumawak ito. Ang pondo ay nagsimulang tumulong sa mga magulang, guro at tagapag-alaga sa pamamagitan ng mga materyales at programang pang-edukasyon para sa kaligtasan ng kabataan. Ang mga buwan ay naging taon. Sa kabila ng halos 10,000 natanggap na lead, hindi pa rin siya naibabalik. Tuwing anibersaryo ay inilalathala pa rin sa media ang kaniyang larawan at nagpapatuloy ang gawain ng foundation upang hindi makalimutan si Daniel. Pero kahit sa lahat ng pagsisikap, kakaunti lang ang konkretong ebidensya para sa investigasyon. Umabot sa mahigit 500 tao ang nasa ilalim ng masusing pag-obserba, ngunit wala ni isa ang nagbigay ng malinaw na sagot. Pang-4 na taon na ng paghahanap at wala pa ring malinaw na kasagutan. Patuloy na umaasa ang pamilya Morcombe na nanatili sa parehong bahay mula nang mawala si Daniel. Pero sa huli, kinailangan nilang gawin ang isang mahirap na hakbang, lumipat ng tirahan. Nanatiling buo ang kwarto ni Daniel, gaya ng noong araw na iyon. Walang pinakialaman sa kaniyang mga gamit. Maingat nilang inipon ang lahat at iniwan ang bahay na puno ng alaala. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Tinutugunan nila ang bawat lead kahit saan pa ito humantong. Si Bruce mismo ay nagsimulang tahimik na makipag-ugnayan sa mga taong posibleng may alam. Pero sa karamihan ng pagkakataon hindi ito nagbunga. May mga ulat na nauwi lang sa kalokohan o maling akala. Habang lumilipas ang bawat araw, mas lalong nakakakilabot ang pakiramdam, para bang mananatiling palaisipan ang lahat. Pero hindi sumuko sina Bruce at Denise. Di nagtagal ay napagdesisyunang magsagawa ng formal na pagdinig upang muling balikan ang mahabang listahan ng mga pinaghihinalaan at posibleng mga saksi. Inaprubahan ang kahilingan. Ipinatawag sa pagdinig ang driver ng bus na hindi huminto nung araw na iyon, pati na rin ang mga taong nakakita ng isang hindi pamilyar na lalaki malapit kay Daniel. Pati na rin ang ilang individual na dati nang napagtuunan ng pansin ay muling inimbitahan. Isinumite sa korte ang napakaraming dokumento, libu-libong pahina mula sa investigasyon. Sa puntong iyon, sa kasamaang palad, lumalakas na ang kutob ng mga autoridad na ang lahat ay nangyari kay Daniel nang napakabilis matapos siyang mawala. At sa halip na isang buhay na tao ang hanapin, ang direksyon ng investigasyon ay lumipat na sa paghahanap ng bakas. Isa sa mga iprinisintang testigo ay si Brett Peter Cowan, 41 taong gulang na ama ng 3 anak. Kilala na siya ng pulisya, simulat sa pool ay lumutang na ang pangalan niya sa kaso.
Sa katunayan, naimbestigahan na siya ilang linggo pa lamang matapos mawala ang binata. Mula pa noon ay may agam-agam na ang mga investigador sa alibi niya, may mga butas sa kanyang kwento. Maalala niyo ba kung anong ginawa ninyo nung ika-7 ng Disyembre, linggo iyon? Nasa bakuran ako. Umaga hanggang halos tanghali, nagputol ako ng mga puno, inayos ang paligid. Tapos tumawag ako sa ama ng amo ko para humiram ng panggiling ng sanga. Kinuha ko iyon pasado 1:00. Mabilis lang naman, nasa 30 hanggang 45 minuto lang. Noon umalis kayo mga 1:00, bumalik bandang 2:30 o 3:00. Mga ganun na nga. May nakita ba kayong batang lalaki sa may daan, sa may paanan ng burol? Wala akong nakita. May mga sasakyan ba o kakaibang bagay kayong napansin? Wala naman, walang kakaiba. Gayunpaman, nanatiling may pagdududa ang mga investigador tungkol sa eksaktong oras. Magkakaiba kasi ang salaysay ng mga saksi, may nagsasabing bumalik siya bago mag 3:00, may iba namang hindi tiyak. Sinubukang busisiin ng mga investigador kung may natitirang puwang sa oras na maaring magpaliwanag sa mga hindi nagtutugmang ulat. Bukod sa pagpasok niya sa lugar sa tamang oras, may kaduda-duda ring bahagi sa nakaraan ni Brett. Ilang ulit na siyang nasangkot sa malulubhang paglabag sa batas na may kinalaman sa mga delikadong gawain laban sa mga hindi pa ganap ang edad. Pero sa kabila nito, isang panahon ay napunta ang atensyon ng investigasyon sa ibang tao, si Douglas Jackway na may halos parehong record. Ngunit nang dumating ang araw ng pagharap ni Brett sa korte, nagkaroon ng matinding emosyon sina Bruce at Denise, ang mga magulang ni Daniel. Lumapit si Denise sa kanyang asawa at marahang bumulong, "Siya yon." "Sigurado ako." Habang tinatanong si Brett, lalong nagiging kakaiba ang kanyang mga sagot. Isa sa mga pinakanakatindig balahibo, ayon kay Denise, ay nang sinabi niyang hindi siya pwedeng sangkot sa pagkawala ni Daniel dahil mas gusto niya ang mas bata kaysa kay Daniel. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inilahad ang ilang detalye mula sa kanyang nakaraan. Noong 1987, may nangyaring insidente sa Brisbane kung saan isang 7 taong gulang na batang lalaki na si Tim ang nasaktan. Nangyari ito sa isang sentro para sa kabataan kung saan pansamantalang nagtratrabaho si Brett na 18 taong gulang noon. Sa isang pagkakataon, sinubukan niyang kumbinsihin si Tim na sumama sa kanya sa palikuran, ngunit tumanggi ang bata. Sa halip na umatras, naging mapilit si Brett. Sa pilitan niyang hinila ang bata papasok sa isa sa mga cubicle. Doon naganap ang isang bagay na mas mabuting hindi na sana nalaman. Sa huli, tinakot niya si Tim at sinakal ito ng bahagya, habang binibigkas ang pagbabanta na paparusahan siya kung magsusumbong man siya kahit kailan. Lahat ito ay natigil lamang nang biglang tinawag si Tim ng isa sa mga empleyado ng sentro para sa mga bata. Sigurado siya, kung hindi siya dumating sa sandaling iyon, pwedeng naging mas malala ang lahat. Sabi ni Tim, kahit nakalabas siya sa bangungot na yon ng pisikal, parang may bahagi sa kanya na naiwan doon, na parang may napakahalaga sa kanya na kinuha ni Brett. Pagkatapos ng nangyari, inaresto si Brett pero agad ding pinalaya kapalit ng piyansa at tuluyang naglaho. Halos 2 taon siyang hinanap bago siya natagpuan sa New South Wales. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nakahanap ng lakas ng loob si Tim na tumistigo laban sa kanya sa korte. Naalala niya kung paano nakaupo lang si Brett habang nakangiti na parang isa lang itong laro sa kanya. Sa huli, hinatulan siya ng 2 taon pero wala pa sa 1 taon ay nakalabas na siya. Pagkatapos nito, lumipat si Brett sa Darwin. Doon, sinasabi niya sa lahat na nagbago na siya, na naniwala sa pananampalataya at nagsimula ng panibagong buhay. Pero hindi nagtagal, may nangyaring muli na hindi pwedeng banggitin sa YouTube. Isa pang bata ang nadamay. Nawala ang batang lalaki mula sa isang residential complex at kalaunan ay natagpuan sa loob ng abandonadong sasakyan sa napakaseryosong kalagayan. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng bata na makaabot sa pinakamalapit na gasolinahan.
Bali ang kanyang clavicle, nasugatan ng isa sa kanyang baga at nagkaroon ng malalang pamumula sa mata dahil sa kakulangan ng hangin. Muling nahuli si Brett. Sa pagkakataong ito, 7 taon ang hatol sa kanya pero 4 lang ang talagang kinulong siya. Sa paglaot, nalaman na si Brett, ang tunay niyang pangalan ay Peter Kawan, ay sumailalim sa psychological evaluation. Isa sa mga espesyalista ang nagsabing isa siyang pathological liar na may mga senyales ng kondisyon kung saan halos wala siyang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Ang mga ginawa niya sa mga bata ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lang sa katawan kundi sa kalooban din. At malinaw, pwedeng maulit ang lahat. Nang umabot sa korte ang kaso ni Daniel at malapit nang matapos ang mga pagdinig, tumingin si Brett sa mga magulang ng bata at sinabi, "Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Daniel." Wala talaga. Dahil sa mga salitang ito at sa pagpasok ng bagong grupo ng mga investigador, biglang umusad ang investigasyon. Isinagawa ang isang komplikadong lihim na operasyon na tumagal ng 4 na buwan. Layunin nito, malaman kung totoo bang may kinalaman si Brett sa pagkawala ni Daniel. Binigyan si Brett ng codename na Padim 7. Gumamit sila ng teknikang tinatawag na Mr. Big. Sa paraang ito, nagpapanggap ang mga undercover na pulis bilang bahagi ng isang kunwaring sindikato para mag-gain ng tiwala ng suspek. Kapag kumbinsido na ang tao na parte siya ng grupo, iniaalok sa kanya ang pagkakataong makilala ang boss. Isang fictional leader na sa katotohanan ay isang veteranong investigador. Ipinapangako ang mas mataas na posisyon sa sindikato kung makakapasa siya sa isang interview. At sa mga sandaling iyon, kadalasang nagsisimulang magsalita ang mga hinihinalang sangkot. Isa sa mga opisyal ang lumapit kay Brett sa eroplano papuntang Perth. Nagpakilala siyang miyembro ng malaking grupo at inalok si Brett ng pagkakataong makasama sa kanilang kalakaran, sabay pangakong malaking kita. Agad namang interesado si Brett. Ilang buwan siyang dahan-dahang isinama sa kunwaring network. Tumatanggap siya ng iba't ibang gawain, nakikilahok sa mga transaksyon, nangongolekta ng utang, bumibili at nagbebenta ng armas. Hanggang sa dumating ang balita, handa na siyang makipagkita sa pinuno. Ang taong ito ay walang duda, bihasa sa pagpapalabas ng impormasyon mula sa mga tao. Nakaset up na ang mga kamera sa hotel room at nagsimula ang isang mahaba-habang pag-uusap. Walang nakaasa na agad magsasalita si Brett. Napag-isipan ko na lahat. Panimula niya. Siguro ito na rin ang hinihintay mula sa akin. May isang bagay na lumutang kailangang mapag-usapan. Idinagdag niyang iba raw talaga ang real na dahilan kung bakit siya nandoon. Pero nang gabing iyon, may nalaman siyang bagay na nagpabago sa lahat ng plano. Sinabihan ako na may kinalaman ka sa kaso ni Daniel Morcom, na ikaw mismo yon. Personal, hindi ako natatakot dyan, sabi niya. Pero kailangan kong malaman kung paano ako kikilos mula ngayon. Pwede akong tumulong, magbigay ng alibi kung kailangan, itapon ang mga gamit. Pero kailangan malinaw sa akin kung anong eksaktong dapat kong gawin. Naiintindihan mo, di ba? Tinanong niya kung may kailangang ipag-alala sa mga bagay na pwedeng magdulot ng problema. Baka may naiwan pang bagay gaya ng bakas ng DNA. At syempre, ang pinaka-importante, wala pa ring nakahanap kay Daniel mismo. Maging si Brett ay naguguluhan doon. Nakita ko siya nung pauwi na ako. May bus na tila sira sa gilid ng kalsada, parang galing sa Sunbus. Doon ko napansin si Daniel. Alam kong malabo na siyang makasakay, kaya pumarada ako malapit. Kwento niya. Tumayo ako sa tabi niya, kunwari nag-aabang din. Pinagmasdan ko ang paligid, tiniyak kong walang ibang tao. Nang dumaan na ang isa pang bus, naisip ni Brett na ito na ang pagkakataon. Isinama niya si Daniel, halos kalahating oras na biyahe, patungo sa isang matagal ng abandonadong bukirin. Sa mga susunod na taon, babanggitin ng ama ni Daniel na siguro ay agad niyang naramdaman na may mali, lalo na nang papaliit ang daan at tila palayo na sila sa kilalang lugar.
Sabi naman ng ina, nung bata pa si Daniel, madalas siyang matakot tuwing gabi at humihiga sa sahig sa tabi ng kanilang kama. Huminto si Brett sa harap ng isang bahay. Pinilit niyang ipasok si Daniel sa loob. Kilala ko tong lugar, sabi niya. Tinago ko lang siya sa mga halaman sa likod tapos binalikan ko para ayusin ng maayos ang lahat. Nang tanungin siya kung ano ang nangyari sa loob ng bahay, agad niyang sagot. Wala namang nangyari. Natakot siya, natakot din ako. At basta, hinawakan ko siya sa leeg. Hindi niya tiyak kung gaano katagal tumagal ang lahat. Pero ayon sa mga investigador at eksperto, nangyari ang lahat sa loob ng unang oras matapos mawala si Daniel. Pagkatapos noon, ayon kay Brett, dinala niya si Daniel pababa sa medyo masukal na bahagi at itinapon sa ilog ang mga gamit nito sa di kalayuan. Matapos ang kanyang tahasang pag-amin, kumbinsido ng mga undercover agent si Brett na ipakita ang eksaktong lugar, sa dahilan na tutulungan siya para alisin ang anumang bagay na maaaring magdulot ng problema, sumama siya sa kanila mga 70 kilometro sa hilaga ng Brisbane. Nagkubli ang mga pulis sa mga palumpong, tahimik na naghintay habang lumalalim sa kakahuyan si Brett. Ito na ang pinakahihintay na sandali ng buong operasyon. Pulis ito, huwag kang gagalaw Brett, manatili ka lang dyan, huwag kang kikilos. Tumigil ka lang. Brett Cowan, ako si Steve Blanchard, Senior Detective mula sa Brisbane Investigations. Kilala mo si Ross Hutton, di ba? Sunshine Coast, CLB. Hindi ko siya kilala. Hindi mo siya kilala? Sige. Brett, iniimbestigahan ka namin tungkol sa pagkawala at pagwawakas ng kaso ni Daniel Morcombe. Oo. Alam mo bang nakausap ka na tungkol dyan noon? Oo, alam ko. Kailangan kitang abisuhan. Hindi mo kailangang makipag-usap sa amin ngayon. Naintindihan ko. May karapatan kang manahimik. Hindi mo kailangang sagutin ang anumang tanong o magpaliwanag. Naiintindihan mo? Oo. Sabihin niyo na lang na inaaresto niyo ako, ayos? Hindi pa. Maliban na lang kung kusang loob kang manatili at makipag-usap. Hindi, balak niyong arestuhin ako. Sige, inaaresto ka na namin kaugnay ng kaso ni Daniel Morcombe. Ayos. Ibig sabihin, opisyal na akong bahagi ng kaso ni Daniel Morcombe. Dinala si Brett sa kustodiya. Sinampahan siya ng mga kaso, pagdukot, hindi makataong pagpigil sa kalayaan, hindi angkop na kilos laban sa menor de edad at pakikialam sa proseso na may kaugnayan sa mga sensitibong ebidensya. Lumipas ang isang linggo at sa lugar na itinuro ni Brett, natagpuan ng mga investigador ang isang pares ng sapatos na pang-sports. Di nagtagal, natuklasan din ang shorts, sinturon at malubhang nasirang panloob. Sa parehong lugar, nakahanap rin sila ng 3 piraso ng mga buto. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng DNA mula sa sipilyo ni Daniel, nakumpirma na may kaugnayan na nga ang mga ito sa kanya. Magandang gabi. Matapos ang halos 8 taon ng paghahanap, kinumpirma ng pulisya na natagpuan na ang mga labi ng pinatilyong si Daniel Morcombe. Ang resulta ng forensic analysis sa 3 butong nakuha mula sa masukal na lugar malapit sa Berwa ay tumugma sa kanyang DNA. Live mula sa pinangyarihan, si reporter Amanda Abate. Amanda, paano hinaharap ng pamilya Morcombe ang balitang ito? Sharon, kasama ng kanilang mga malalapit na mahal sa buhay ang pamilya ngayong araw, sinusubukang unawain at tanggapin ang katotohanan. Bandang alas 8 ng gabi, kinumpirma ng mga eksperto mula sa laboratorio sa Adelaide na kay Daniel nga ang mga labi. Tumagal ng 3 buwan ang kabuuang paghahanap. Sa huli, 17 buto ang natagpuan. Lumipas pa ang 1 taon bago pinayagan ang pamilya na magdaos ng huling pamamaalam. Nangyari ito halos 9 na taon mula nang siya ay mawala. Dumalo ang mahigit 2,000 tao sa seremonya. Ang buong komunidad ay lumabas upang ipakita ang kanilang pakikiisa at pagmamahal. Ang kaso ni Daniel Morcombe ay naging isa sa pinakamalawak na imbestigasyon sa kasaysayan ng Queensland at nagtapos ito sa isang masaklap na pangyayari.
Matagal na hindi ibinunyag ang pangalan ni Brett Peter Cowan. Ngunit matapos ang kahilingan ng mga magulang ni Daniel, pinayagan ng korte na alisin ang pagbabawal. Ayon kay Bruce, ama ni Daniel, mula nang maaresto si Brett ay nagsimulang magkaroon ng linaw ang lahat. Nakatawag pansin na siya pa lamang sa panahon ng mga panayam dahil sa kanyang nakaraan. Alam ko agad na siya yon. Masyadong akmang-akma ang lahat, naalala ni Bruce. Hindi ka panipaniwala ang paliwanag niya at parang bukas na libro ang buong buhay niya. Napansin ng mga investigador na may butas sa kanyang alibi. Pero sa di maipaliwanag na dahilan, hindi nila iyon itinuloy noon. Hindi inamin ni Brett Peter Cowan ang kaugnayan niya sa pagkawala ni Daniel Morcombe. Tumagal ng 1 buwan ang paglilitis, kung saan tumestigo ang 116 na saksi at ipinresenta ang mahigit 200 ebidensya. Tumanggi si Brett na magsalita at patuloy na iginigiit na wala siyang kinalaman. Lumipas ang higit sa 10 taon mula nang mangyari ang trahedya bago naglabas ng hatol ang hurado. Noong 14 ng Marso taong 2014, idineklara siyang may kasalanan sa lahat ng paratang. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 20 taon bago posibleng muling suriin ang kaso. Habang binabasa ang desisyon, hindi siya nagpakita ng emosyon, bagay na hindi na ikinagulat ng karamihan. Ang hatol na ito ang naging wakas ng pinakamalaking operasyon ng pulisya sa estado ng Queensland at pinakamalawak na paghahanap ng nawawala sa kasaysayan ng Australia noon. Para sa pamilya Morcombe na nawala ng anak at kapatid, kahit paano ay naging pagaan sa loob ang desisyong ito. Tinupad nila ang pangakong makamit ang katarungan. Ang pag-amin ni Cowan sa mga taong nagpapanggap bilang bahagi ng isang grupong may mga kahina-hinalang gawain ang naging susi sa lahat. Tumagal ng mahigit 4 na buwan ang operasyon at nagsimula ito matapos siyang sumakay sa eroplano pabalik ng Perth. Mula sa isang panibagong interogasyon kaugnay ng lumang investigasyon noong 2011. Nagyayabang siya sa kanyang mga bagong kaibigan na hindi pa rin siya mahuli-huli ng pulisya. Hindi niya alam na bawat salitang binibigkas niya ay naiitala. Hindi pinaniwalaan ng hurado ang kwento niyang gawa-gawa lang ang pag-amin at na ibang tao ang talagang responsable. Sang-ayon sila sa bersyong naganap ang lahat sa isang liblib na kalsada kung saan nakita niya ang binatilyo, inakit ito sa isang tagong lugar at ginawa ang isang bagay na hindi na maibabalik. Ang hatol na ito ay bunga ng walang kapantay na pagsusumikap ng mga investigador. Higit sa 10,000 interview ang isinagawa at sa isang punto, mahigit 500 tao ang isinama sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Mula pa sa simula, ang pamilya ni Daniel ang naging pangunahing puwersa sa paghahanap ng katotohanan. Araw-araw nilang binabalikan ang sakit. Iniisip ang batang lalaki na nakasuot ng pulang damit. Ang batang hindi na muling nakabalik sa kanilang tahanan. Ayon kay Denise, ang ina ni Daniel, naalala niya ang pangakong binitiwan niya sa kanyang anak habang binabasa ang desisyon ng hukuman, ang makamit ang katarungan. Lubos ang kanyang ginhawa, natupad ang kanyang pangako. Ang una niyang gustong gawin ay bumalik sa lugar kung saan siya huling naroroon at sabihin, "Hindi ka namin binigo." Sinubukan ni Brett na iapela ang hatol, ngunit paulit-ulit itong tinanggihan. At ngayon, may bagong balita. Tuluyan nang tumanggi ang kataas-taasang hukuman sa Brisbane na muling buksan ang kaso. Ibig sabihin mananatili siya sa piitan habang buhay para sa nangyari sa Sunshine Coast noong 2003 taon. Una na rin siyang lumapit sa korte ng estado, ngunit nabigo rin siya roon. Huli na ang pagkakataong iyon. Tulad ng maraming iba pa, ang mga nasa kulungan ay walang simpatya sa kanya. Sa kanyang pamamalagi sa loob, ilang beses na siyang napasama sa mga insidente. Isang beses, binuhusan siya ng mainit na tubig ng isang kapwa bilanggo na nagdulot ng matinding pinsala.
Sa isa pang pagkakataon, nagtamo siya ng mga sugat matapos ang isang insidente sa isang mas pinapangalagaang bahagi ng kulungan. Alam ni Cowan na hindi siya basta bilanggo lang sa loob. Hayagang sinasabi ng iba pang mga bilanggo na kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, may plano silang harapin siya dahil sa kaugnayan niya kay Daniel Morcombe at sa iba pang madidilim na bahagi ng nakaraan. Hindi nagbigay ng pahayag ang pamilya Morcombe ukol sa insidenteng ito, ngunit sa isang panayam, sinabi ni Denise, "Sana ay mamuhay ka na mag-isa at wala ni katiting na init mula sa iba." Sa ngayon, nasa Wollaston Correctional Center siya. Ayon sa isang kawani roon, maayos ang kanyang asal, hindi dahil sa respeto, kundi dahil alam niyang tanging ang mga gwardya lang ang hadlang sa mga nais gumanti sa kanya. Halos 10 taon na inalay ni Bruce at Denise ang kanilang buhay sa paghahanap ng mga kasagutan at sa pagtulong sa iba. Ibinahagi ni Denise na tanging noong nadesisyunan na ang kaso ni Brett, siya unang nagkaroon ng lakas ng loob na silipin ang mga gamit ni Daniel at harapin ang mga bagay na matagal niyang isinantabi. Ang kwento ni Daniel ay nag-iwan ng malalim na bakas sa buong bansa at nagsilbing mahalagang sandali sa usapin ng kaligtasan ng kabataan sa Australia. Ang tibay ng loob at determinasyon ng kanyang mga magulang ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Ang gawain ng Daniel Morcombe Foundation ay tunay na kahanga-hanga. Mula pa sa simula, layunin nitong maibalik sa lipunan ang kabutihang tinanggap ng pamilya mula nang mawala si Daniel. Ngayon, ito ay isa sa mga pinakaprominenteng organisasyon sa Australia na nagsusulong ng proteksyon sa kabataan. Taon-taon, libu-libong tao sa buong bansa ang nagsusuot ng pula, ang huling kulay na suot ni Daniel bilang bahagi ng pambansang araw ng pagkilos para sa kaligtasan ng kabataan. Ginaganap ito tuwing huling Biyernes ng Oktubre at kilala bilang Araw ni Daniel. Ito ang pinakamalaking araw para sa advokasya ng kaligtasan ng kabataan sa buong Australia. Nagsisimula ito sa isang simbolikong lakad na 4 na kilometro, distansyang hindi na niya narating pauwi. Inaanyayahan ang mga magulang, tagapag-alaga at guro na kausapin ang mga bata tungkol sa kanilang kaligtasan, habang ang mga paaralan, daycare, kumpanya at buong komunidad ay nagsasama-sama upang ipaalala. Ang pangangalaga sa mga bata ay tungkulin nating lahat. Si Bruce at Denise ay personal na nakipagkita kay Tim, ang unang taong naapektuhan ni Brett, upang sabihin ng harapan, hindi na muling makapananakit si Brett ng kahit sino. Si Bradley, ang kakambal ni Daniel, ay pinaiyak ang lahat sa kanyang kasal nang iparada ang mga litrato ng yumaong kapatid bilang paggunita. Sa ganitong paraan, naging bahagi rin si Daniel ng mahalagang araw na iyon. Kalaunan, nagkaroon ng anak na lalaki si Bradley at ang gitnang pangalan nito ay Daniel. Ang nakatatandang kapatid ni Dean ay naging ama rin. Isinilang ang kanyang anak na babae sa mismong araw ng pagdiriwang ng araw ni Daniel sa bansa. Tuwing Pasko, laging may bakanting upuan sa hapagkainan at inilalagay ang larawan ni Daniel sa tabi nito. Ginagawa ng pamilya ang lahat upang manatiling buhay ang kanyang pangalan sa puso ng tao at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Ang kwento ni Faye Svetlik na may 6 na taong gulang ay nagsimula sa isang karaniwang araw ng pasukan. Bago mag-alas 3 ng hapon, masigla siyang bumaba mula sa hagdan ng school bus galing sa Springdale Elementary. Sa hintuan ng bus, sinalubong siya ng kanyang ina na si Selena at magkasama silang umuwi habang masayang nagkwentuhan tungkol sa nangyari sa araw na iyon. Si Faye ay isang natatanging bata, masayahin, may likas na kakayahang magpatawa at laging puno ng enerhiya. Malambing siyang tinatawag ni Selena bilang kanyang mahikang diwata na laging naghahanap ng bagong pakikipagsapalaran at kasiyahan. May kakaibang katangian si Faye, marunong siyang humanga sa mga simpleng bagay at gustong ibahagi ang tuwang iyon sa ibang tao. Kaya niyang huminto sa gitna ng daan para lang purihin ang isang hindi kakilala, tulad ng pagbati sa ayos ng buhok o pagpuna kung bagay ang kulay ng damit.
Palagi siyang bukas sa pagkakaroon ng bagong kaibigan. Pagka-uwi nila, nagmerienda si Faye at lumabas upang maglaro sa bakuran, isang bagay na madalas niyang gawin. Ayon na rin sa mga kapitbahay na sanay nang makita siya roon. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Selena upang tingnan ang kanyang anak at noong una ay tila normal ang lahat. Isa sa mga kapitbahay ang nagsabing nakita si Faye malapit sa bakod sa pagitan ng kanilang bakuran at tindahan ng auto parts na Napa bandang alas 4 ng hapon. Bandang alas 3:45, muling lumabas si Selena upang tingnan ang kanyang anak, ngunit wala na si Faye sa bakuran. Matapos ang paulit-ulit na paglibot sa mga kalapit na bahay at maraming tawag, tumawag si Selena sa 911 bandang alas 5 ng hapon. Agad na isinama ng dispatcher ang pulisya ng Kansas City sa linya. Nagsimula ang karaniwang pagtatanong. Pangalan ng bata, suot na damit, paldang may bulaklaking disenyo, itim na t-shirt na may neon na print at bota na may disenyo ng polka dot. Taas, 3 talampakan at 10 pulgada, timbang 65 libra. Huling nakita si Faye sa bakuran sa tapat ng hagdan ng kanilang bahay. Dumating ang mga pulis sa lugar makalipas lamang ang ilang minuto. Bago mag-alas 6, nasa lugar na ang 50 miyembro ng search and rescue team. Mabilis ang naging galaw ng mga awtoridad. Pagpatak ng alas 6, dumating na rin ang FBI upang tumulong. Tumugon din ang buong komunidad, ngunit hiniling ng pulisya sa mga voluntaryo na huwag munang makialam at ipaubaya ang paghahanap sa mga bihasa. Ang paghahanap kay Faye ay naging masinsinan at mabilis. Nagsimula ito nang makatanggap ng balita ang kanyang ama na si Chad Swetlik tungkol sa pagkawala ng anak. Agad ding nagtungo ang mga ahente ng FBI sa tahanan ni Chad upang magsagawa ng pagsusuri kahit nakalaunay na patunayan sa mga rekord ng tawag na nasa bahay siya sa mga oras ng insidente. Lumawak ang operasyon, kinatok ng mga otoridad ang bawat bahay at humingi ng tulong mula sa mga residente na may CCTV. Lalo itong binigyang diin ni Ashley Hunter, tagapagsalita ng lungsod ng Casey. Kung kayo po ay may mga home security system gaya ng Ring, Wise Video o anumang katulad nito, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa aming mga investigador. Sa paghahanap, agad na kumilos ang mga awtoridad. May helicopter ng FBI, mga K9 unit na may mga aso at mahigit 200 at 50 opisyal at investigador mula sa iba't ibang ahensya sa buong bansa. Sa paligid ng lugar ng Churchill Heights, naglagay sila ng mga checkpoint at sinuri ang bawat sasakyang pumapasok at umaalis. Halos isang araw matapos ang tawag ni Selena sa 911, nagsagawa ng press conference ang mga awtoridad. Nagtipon tayo rito para sa iisang layunin, ang matagpuan si Faye, pahayag ng mga kinatawan ng gobyerno. Inilarawan nila ang kaniyang hitsura. Huling nakita si Faye na nakasuot ng itim na t-shirt na may salitang peace sa harap. Sa mga litrato, mas mahaba ang kaniyang buhok, pero kamakailan lamang ay ginupit ito hanggang balikat. Binuksan ang isang hotline na tumanggap ng humigit kumulang 300 ulat. Sinusuri ng pulisya ang bawat pahiwatig, ngunit wala pa ring konkretong resulta. Ayon kay Byron Snellgrove ng Department of Public Safety, sa simula ay hindi pa sapat ang dahilan upang maglabas ng Amber Alert. Ang bazang mga magulang ni Faye ay walang tigil sa paghihintay ng balita. Patuloy na hinikayat ng mga awtoridad ang mga residente ng Churchill Heights na repasuhin ang kanilang mga security camera mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon noong araw ng pagkawala. Sa bawat oras na lumilipas, lalong nagiging malabo ang posibilidad na basta na lang naligaw si Faye. Upang makahanap ng karagdagang impormasyon, inilabas ng mga investigador ang video mula sa school bus na nagpapakitang nakasuot siya ng t-shirt na may nakasulat na peace at bota na may disenyo ng polka dots. Sa masinsinang pagsisiyasat, kinausap ng mga otoridad ang ilang tao kabilang sina Selena, ang kanyang kinakasamang si Carter at ang ama ni Faye na si Chad. Noon, tinitingnan pa rin ang lahat ng posibilidad at wala pang partikular na pinaghihinalaan.
Di nagtagal, natanggal sa listahan ng mga tinitingnan ang pamilya ni Faye matapos suriin ang kanilang bahay, mga tala ng tawag at makumpirma ang kanilang alibi. Noong ika-12 ng Pebrero, naglabas ang pulisya ng mga larawan ng dalawang sasakyang nakita malapit sa lugar kung saan huling namataan si Faye. Gayunpaman, agad na natunton ang mga trooper at hindi na isinama sa investigasyon. Bumalik ang kaso sa simula, wala pa ring bakas ni Faye o anumang pahiwatig kung nasaan siya. Kinabukasan Huwebes, ika-13 ng Pebrero, nakatakda ang pagkuha ng basura. Kinailangan ng mga opisyal na suriin ang mga basurahan bago ito kolektahin. Habang sinusuri ang mga lalagyan sa Piccadilly Square, may natagpuan silang mahalagang ebidensya. May kaugnayan sa numero 602. Bagamat hindi isiniwalat ang detalye, sinabi ng pulisya na ito'y kritikal. Dinala sila ng ebidensyang ito pabalik sa kagubatang bahagi. Matapos ayusin muli ang ruta ng paghahanap at tukuyin ang bagong lugar, makalipas lang ng kulang sa 30 minuto, natapos na ang paghahanap kay Faye Swetlik. Habang iniinspeksyon ang lugar, natuklasan ni Byron Snellgrove na siya ay nasa halos 200 talampakan lamang mula sa kanilang bahay. Lumabas kalauna na si Faye ay nawala ng hindi inaasahan at saka inilagay sa ibang lokasyon. Ilang sandali matapos ang pagtuklas na ito, muling pinapunta ang mga opisyal sa Piccadilly Square. Sa likod ng isang bahay, natagpuan nila ang isang lalaki na wala ng malay. Hindi agad ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, gayon din ang posibleng koneksyon sa parehong insidente. Mula noong umaga naming pagpupulong, may lumitaw na bagong impormasyon. Sa mabigat na damdamin naming ibinabalita na natagpuan na si Faye Marie Swetlik. Ngayon, itinuturing na itong isang kasong kriminal. Habang ang ating komunidad ay puspusang naghahanap kay Faye, nais naming agad ipabatid sa inyo ang balitang ito. Sa ngayon, wala pang inaresto. Mahalaga ring tandaan na patuloy ang investigasyon at ginagawa namin ang lahat para maisulong ito. Ipinapaalam din namin na may natagpo ang lalaki sa lugar ng Churchill Heights na wala ng malay. Nagsisimula pa lamang ang investigasyon kaugnay nito. Sa kasalukuyan, naniniwala kaming wala namang banta sa kaligtasan ng mga residente. Habang may dumarating na bagong detalye, patuloy namin kayong i-update. Sa ngayon, hindi muna kami tatanggap ng mga tanong. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Matapos matagpuan si Faye, nagsimulang magdala ng mga bulaklak at laruan ang mga tao at ang bigat ng pangyayari ay ramdam ng marami. Palagi kong naiisip ang sarili kong mga anak, iniisip kung paano kung sila ang nasa ganitong kalagayan. Sobrang bigat nito. Nakikiramay ako sa pamilya at sa lahat ng apektado, ani ng ilang residente. Naglabas din ng pahayag si dating Pangalawang Pangulo Mike Pence na nagpahayag ng buong suporta sa mga autoridad para sa investigasyon. Bilang dating Pangalawang Pangulo at ama, labis akong nalungkot sa balitang ito ngayong hapon. Si Faye Swetlik, isang batang 6 na taong gulang, ay nawala mula sa kanilang bakuran 3 araw na ang nakalipas. Kagagaling ko lang sa tawag kay FBI Director Christopher Wray at tiniyak ko rin kay Governor McMaster na maglalaan ng lahat ng kailangang tulong ang pamahalaang federal para sa kasong ito. Ang lalaking natagpuan sa kanyang porch ay kinilalang si Cody Scott Taylor, 30 taong gulang. Ngunit sino siya at may connection ba siya kay Faye? Matapos ang pagkawala ng bata mula sa kanilang bakuran, inilalantad na ngayon ng mga investigador ang ilang detalye. Ayon sa pulisya, may koneksyon ang pangyayari kay Cody sa kaso ng 6 na taong gulang na si Faye Swetlik. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, madalas siyang mag-isa at may madilim na pananaw sa buhay. Inilarawan niya raw ang sarili bilang taong walang pag-asa, asexual at isang incel. Nakatira siya kasama ang katrabaho niya na nagsabing matagal nang may iniindang kalungkutan si Cody, may mga sinasabi ring nakakabahalang ideya at madalas siyang walang pakikihalubilo sa iba. Nag-aral si Cody ng matematika sa University of South Carolina sa Columbia, pero ayon sa ilang ulat, hindi niya ito natapos noong taong 2009. Bukod sa ilang paglabag sa trapiko, wala siyang ibang record sa batas.
Madalas siyang magpalit ng trabaho at noong panahong iyon ay nagtatrabaho sa Wingstop kasama ang kanyang kasamang nangungupahan. Matapos matagpuan si Cody, sinimulan na ng pulisya ang pagbuo ng buong kwento. Kahit wala pang malinaw na connection kay Faye, may mga mahalagang ebidensya na nakita sa isang basurahan malapit sa kanyang bahay. Hinala ng mga investigador, si Cody ang kumuha sa bata mula sa bakuran, ngunit nananatiling hindi pa rin malinaw ang buong pangyayari. Ayon sa teorya ng mga awtoridad, nangyari ito ilang oras matapos siyang mawala at 2 araw na hindi nahanap ng pulisya ang anumang palatandaan kahit 2 beses nang siniyasat ang apartment. Noong ika-12 ng Pebrero, nagsagawa ng paghahanap ang pulisya sa lugar at bumisita sa bahay kung saan nakatira si Cody at ang kanyang kapitbahay. Wala si Cody sa bahay, kaya't kinausap ng mga opisyal ang kapitbahay at sinuri ang paligid. Natagpuan nila ang isang bag na may mga damit panloob na kinilala ng kapitbahay na pag-aari ni Cody at kinuha nila ito para sa pagsusuri. Napansin din nila ang isang papel na may impormasyon tungkol kay Faye na nawawala na nakapatong sa mesa. Matapos masigurong totoo ang alibi ng kapitbahay, umalis ang mga investigador. Pagbalik ni Cody mula sa trabaho, napansin ng kapitbahay ang kakaibang kilos nito. Nabanggit din niya ang kakaibang amoy sa apartment mula nang mawala si Faye. Sa una, inakala niyang ito ay mula sa murang air freshener na ginagamit umano ni Cody para takpan ang amoy ng damo kahit hindi siya dati gumagamit ng ganoon. Bandang 6:00 ng gabi, bumalik ang pulisya para muling magsiyasat at kausapin si Cody. Ang kanyang paliwanag sa kung nasaan siya noong mga oras na yon ay hindi kapani-paniwala. Sinabi niyang natutulog lamang siya mag-isa sa bahay. Dahil walang makitang kahina-hinala, umalis ang mga pulis. Kalaunan, lumabas na may mga naitalang mahahalagang tagpo sa surveillance camera. Una, nakita sa footage ang mga pulis na nagsusuri ng masukal na bahagi ng kagubatan habang hinahanap si Faye. Bandang 1:00 ng madaling araw noong ika-13 ng Pebrero, muling nakita ng parehong kamera ang liwanag sa parehong lugar sa gubat. May gumagalaw sa dilim gamit ang flashlight. Kinalaunan, natukoy ng pulisya na si Cody Taylor iyon. Makalipas ang 6 na oras, bandang 7:00 ng umaga, nakita sa mga kamera si Cody na papunta sa Walmart sa Augusta Road. Tumataginting na 20 minuto siyang tumambay sa garden section, ikinukwento sa isang empleyado ang kanyang balak na maghalaman kahit halatang hindi niya alam kung ano ang bibilhin. Ayon sa kapitbahay, hindi talaga mahilig sa paghahalaman si Cody at kadalasan ay wala siyang ekstrang pera pero tumanggap siya ng sahod nung araw na iyon. Ayon sa tindero, walang direksyon si Cody sa pagpili ng mga binhi at basta na lang ito humahakot mula sa estante. Pagkalipas ng 10 minuto, bumili siya ng ilang bag ng lupa, pataba at isang kahon ng Pop-Tarts. Pagkatapos ay tumawag siya ng lift. Napansin ng Draper ang kakaibang kilos ni Cody. Nang tanungin siya tungkol sa paghahalaman, umiwas ito sa sagot. Habang dumaraan sila sa lugar kung saan nagkakagulo ang mga pulis at mamamahayag sa paghahanap kay Faye, tinanong siya ng Draper kung kilala niya ito. Sagot ni Cody, hindi ko siya kilala ni minsan ay hindi kami nagkita. Bandang 7:47 ng umaga, muling nakita ng parehong kamera ang pagkilos sa parehong bahagi ng gubat. Natukoy ng pulisya na umakyat si Cody Ron, dala ang isa sa mga bagong biling sako ng lupa. Tumagal siya roon ng halos 1 minuto bago muling bumaba na wala na ang sako. Sa pagsusuri ng mga basurahan malapit sa bahay ni Cody, natagpuan ng mga investigador ang isang maliit na bota na may disenyo ng polka dots at isang sandok na may putik. Dahil sa mahalagang natuklasan na ito, nagpasya silang magsagawa ng panibagong paghahanap sa kagubatan. Naitala ng mga surveillance camera ang sandaling natagpuan ni Casey Byron Snellgrove, ang direktor ng public safety, ang lugar kung saan nakita si Faye katabi ng isa pa niyang maliit na bota na may polka dots. Ayon sa pagsusuri, natagpuan ang bakas ng DNA ni Cody sa mga ebidensya at nakita rin ang mga bakas ni Faye sa sandok. Parehong DNA sample ay natagpuan sa isang itim na laundry bag.
Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, habang nasa likod ng bahay niya si Cody Taylor, ginawa niya sa sarili ang isang bagay na hindi na mababawi. Lahat ng ebidensya at detalye ay tumuturo sa iisang konklusyon. Nag-iisa si Cody Taylor sa kasong ito, ayon kay Byron Snellgrove. Ang gastos para sa seremonya ng pamamaalam ay kinuha ng isang punerarya at noong ika-21 ng Pebrero ay isinagawa ang pampublikong paggunita. Sa gabing iyon, nabalot ng lungkot ang buong lungsod ng Casey habang nagpapaalam sa batang si Faye na humipo sa puso ng marami. Binuksan ng Trinity Baptist Church ang mga pintuan nito para sa daan-daang taong dumating upang magbigay galang. Bago magsimula ang serbisyo, pumila ang mga tao sa kahabaan ng kalsada upang salubungin ang prosesyon mula sa kanilang bahay sa Churchill Heights papuntang simbahan. Isang makulay na tow truck ang naghatid kina Faye, ang kaniyang ina at ang kaniyang kulay rosas na bisikleta. Si David Bates, may-ari ng Diligent Towing sa Lexington, kapitbahay at kaibigan ng pamilya, ang nag-alok ng tulong at ng pink na tow truck upang samahan ang ina ni Faye sa seremonya. Ang buong komunidad ay tunay na nagbuklod. Isang biyaya ang maging bahagi nito, sabi niya. Ang pink na tow truck na may bisikleta ni Faye ay sinamahan ng 12 ng motorsiklo at iba pang tow truck sa 2 milyang prosesyon papuntang simbahan. Isa-isa silang dumating sa simbahan, sinalubong ng daan-daang taong nagtipon upang magbigay galang sa batang si Faye na iniwan ang malaking marka sa maikling panahon niya sa mundo. Mananatili si Faye sa aming mga puso magpakailanman, ayon sa mga dumalo. Daan-daang tao, kabilang ang mga tagapagligtas at mga pulis, ang dumalo upang magpaalam. Marami sa kanila ang nakasuot ng kulay rosas at lila, mga paboritong kulay ni Faye. Sabi ni Selena, mas maraming kinang mas maganda. Si Faye ay isang napakamalikhain na bata, gustong-gusto niyang tumanggap at magsulat ng mga liham. Bilang pag-alala sa kanya, lumikha ang pamilya ng espesyal na mga diary kung saan maaaring magsulat o gumuhit ang sinuman gamit ang makukulay na panulat. Ang kwentong ito ay nagtanim ng malalim na alaala sa puso ng lokal na komunidad, lalo na sa kaniyang paaralan, ang Springdale, kung saan nagtayo sila ng friendship bench bilang pag-alala sa kanya. Simple ngunit nakakaantigang ideya ng bangkong ito. Kung ang isang bata ay nakakaramdam ng kalungkutan, maaari siyang umupo rito at kapag nakita ito ng ibang mga bata, lalapitan nila ito upang makipagkilala. Doon nagsisimula ang bagong pagkakaibigan dahil kahanga-hanga ang pakiramdam ng mga bata sa ganitong mga sandali. Inabot ng isang buong taon bago matapos ng mga awtoridad ang imbestigasyon sa mahiwagang kasong ito. Ang mga nangyari sa araw na iyon ay nananatiling misteryo. Kahit nakalap ng pulisya ang sapat na ebidensya na tumuturo sa isang partikular na tao, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Hindi malinaw ang mga dahilan ng ginawa ni Cody, wala silang natagpuang tala o paliwanag sa bahay niya. Nabigo rin ang mga eksperto na makuha ang impormasyon mula sa kaniyang telepono at walang bakas na nakuha mula sa kaniyang computer. Kahit natapos na ng pulisya ng Casey ang kanilang investigasyon, patuloy pa rin ang pagsisiyasat ng FBI at ng State Law Enforcement Division. Noong Hulyo taong 2021, nagbitiw si Byron Snellgrove, direktor ng Casey Department of Public Safety at isa sa mga pangunahing gumabay sa kasong ito. Matapos ang 35 taon ng serbisyo, 65 oras ng paghahanap ang nag-iwan ng di malilimutang alaala sa isipan ng bawat isa na naging bahagi ng operasyon. Naging personal na misyon ito para sa bawat opisyal at kahit lumipas na ang isang taon, hindi pa rin nila malimutan ang mga nangyari. Ang alaala ni Faye Marie Swetlik ay mananatiling buhay sa puso ng lahat ng naging bahagi ng investigasyon. Sa kanyang pamamaalam, hiniling ng ina ni Faye, si Selena, na panatilihing buhay ang alaala ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagmamahal na ayon sa kanya ay ang pinakamakapangyarihang mahika.
Hinimok niya ang lahat na maging katulad ni Faye, magpakita ng kabutihan, magbigay ng papuri kahit sa mga hindi kilala, sumayaw sa ulan, huminto para amuyin ang mga bulaklak at magbigay ng kaunting dagdag na pagmamahal sa bawat taong makakasalubong.